Okay, so isa pong hot topic ngayon ay si Alisa Alano, isa pong UP student leader at isa pong aktivista na sinasabi pong na nawala po yung kanyang buhay sa engkwentro sa Negros. Okay, so pakinggan po muna natin yung introduction about her. Let's go. Nagmula sa bulwagang Palma, tinanday ng kalye ng Mindiola, at ngayon nagbabalik sa konseho. Ako po si Alisa Alano, ang current chairperson ng League of Filipino Students UP Diliman. Konsensya ng bayan, aktivista, anti-imperialista ang inyong susunod na Basic Student Services Counselor. Okay, so obviously she's very intelligent and siguro maraming nanghihinayang kasi nga po nawala na po siya ngayon sa atin dahil po sa isang insidente na nangyari sa Negros. Now, I would just like to remind everyone na ito pong content na to is neither for her or against her. Ano po ito? Neutral po ito at nagre-report lang ako. I will be criticizing po parehas na side and magkakaroon po tayo ng tinatawag natin na conflict resolution. Yung conflict, tatry nating resolvehin yan within this video. Okay, so this was posted nung November 3, 2025 kung saan birthday po ni Alisa. And makikita natin na nasa isang malabo, nag-hiking yata siya ng mga kaibigan niya. So, ang pinopoint out ko lang dito, mukhang very outgoing kasi itong si Alisa. And makikita natin, ayan, ano bang Kabataan Party List. Kung kilala nyo si Reneco, siya yung siya yung representative nun, tsaka si Raul Manuel, di ba? So, ano po yung pinopoint out ko dito, mga lords ko? It seems to me na very outgoing si Alisa. Hindi mahirap isipin na pupunta talaga siya doon sa mga rural areas para sa isang immersion project. Kasi that was the reason why kung bakit daw nasa Negros siya. Hindi dahil gusto niyang sumama sa rebelding grupo, ang sabi ng mga kaibigan niya, at saka nung, I believe, ito rin yung report I'm not sure kung meron ng official report ang UP Diliman, pero pag binasa mo kasi yung mga komento ng mga kaibigan niya and yung mga komento ng mga may kilala sa kanya, nandun daw po siya for an immersion experience. Okay? Ano po ba yung immersion experience na yan? So, sometime last month po, si Senator Risa Hontiveros, pumunta siya sa Fisher Folks para malaman niya kung ano yung problema ng mga mangingisda to help her do her job. Literal na ginagawa niya to in aid of legislation. So, yan yung pino-point out ko dito, mga lods ko, na pwede nyo naman gawin yan, yung immersion na yan. Hindi naman yan kakaiba, hindi naman yan weird, okay? And knowing kung pagbabasihan natin yung picture na yon na mahilig sa hiking si Alisa, hindi na siguro bago sa kanya na pumunta sa isang bundok, okay? Or sa isang farm area para magstay doon at malaman yung istorya ng mga ng mga magsasaka doon, 'di ba? So walang special doon, walang nothing out of the ordinary doon. Now, ano po yung kinamatay niya, 'di ba? Kasi yan yung ating kailangang isunod na itanong kasi nga ang sigaw ng I'm not sure kung ito po ay galing mismo sa galing ito sa UP Office of the Student Regent. I believe this is an official poster already. So, ano po ba daw yung kinamatay ni Alisa? If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. May presumption po kasi of regularity na tinatawag. Meaning to say, yung ating mga government official, government employees, etong mga sundalo natin, they are doing their job faithfully. Yan dapat ang i-assume natin via our constitution. Meaning to say, walang rason si Sir Bronner na magsinungaling sa atin about sa nangyari. He is telling us a factual matter according to our constitution as our basis of truth, 'di ba? Wala naman tayong ibang basehan ng
tama't mali dito kung hindi ang constitution natin ng Pilipinas. So, unless makakapag-produce kayo ng something evidentiary or counter to the fact na sinabi niya, then you have to present that. Kasi ngayon, sa nakikita ko lang, I'm sorry dun sa mga supporter ni Alisa, ang nakikita ko lang kasi are anecdotal testimonies of people na sinasabi na nandun siya for immersion. But our AFP is saying otherwise. She was armed and she was fighting. These are the words of our soldiers, okay? Unless, of course, you can present, kunyari, video evidence, kung meron man, or kung meron mang anything that will counteract dito, doon tayo mag-usap kung ano yung next step natin. Pero, insofar as his words are concerned, I have to take this as the truth. At least for now, okay? Lagyan natin ng caveat yan. Maglagay tayo ng 10% on benefit of the doubt doon sa claim ng kabila. Pero you have to present your evidence. And meron naman solution dyan. Kaso, mamaya na natin i-discuss yun. In fact, let's us listen in to another government official in relation po dito. Siya po si Gibo Chodoro. Pakinggan po natin. At kasama ng maarmadong hindi talagang madadamay. So, anong ginagawa ng estudyante? Kung estudyante man talaga yon doon sa enkwentro, sa scene of bakit kasama ng NPA? Yun ang dapat itanong sa kanila. Dapat nga At kung nandun yung estudyante, hindi man combatant, obstruction of justice or aiding and abetting yun. So kasama din yun. Okay, so basically ang mainline reasoning ng ating Secretariat of Defense dito is that bakit nandun ka? Okay, bakit nandun ka? Kasi nga it's very illogical for you na pumunta doon, especially if alam mo na yung area na yon is NPA field. Okay, kasi yung area daw kasi kung nasaan sila is kumbaga NPA influence daw yon. Okay, pwede rin kasi hindi nila alam na NPA field yun kaso pag pinagduktong-duktong mo kasi yung storya ni Gibo at saka nitong si Sir Bronner, makikita mo talaga na she was in the wrong place. Okay, yun yung pinaka makukuha mo. And kung totoo talaga na she is geared and fighting, nako yari yan, di ba? So, ano yung point dito mga lords? Ang sinasabi ko lang, if I'm going to invoke the constitutional idea of presumption of regularity, ang mas nagsasabi ng totoo dito via our Constitution, unless of course you are presented with magpresent ka ng ebidensya mo counter to the fact, kailangan kong paniwalaan yung ating mga kasundalohan. I'm sorry kasi baka magalit kayo sa akin. Sasabihin mo nyo, Nico, insensitive ka. No, I am just using what I know about the law. And kapag yan ang sinabi ng ating sandatahan, unless magpapakita ka sa akin ng opposite to the fact, then yon. Now, kunyari, totoo talaga na nagsisinungaling itong mga sundalo natin. Meron pa rin naman kayong tinatawag nating resolution dyan, di ba? Yung conflict nyo, tingin nyo, nagsisinungaling sila. Kung may ebidensya kayo against them, pwede nyo silang ireklamo sa Supreme Court, di ba? Nakalimutan ko yung tawag doon pero there is meron kayong pwedeng gawin diyan na kontra doon sa kanilang naging operation doon, di ba? Pero ang point dito kasi sayang yung buhay. Siguro yun yung pinaka take away dito. Sayang talaga yung buhay. Now, meron kasing memes na kumakalat ngayon. Ano daw ba yung ibig sabihin ng corned beef? So, 'di ba yung mga aktivista natin? And ipe-preface ko lang to na ine-explain ko lang sa inyo yung joke.
Kasi most of you guys are not very aware kung bakit yun yung tawag nila, okay? Kasi nga 'di ba yung ah, mga aktivista natin, lagi silang nakikibaka, okay? So, kapag may nangyari sa kanilang hindi maganda, nagiging corned beef sila, 'di ba? So, I apologize, lalong-lalo na dun sa mga talagang immersed dito talaga sa pinaglalaban ng mga tao na to. Kasi kaya lang naman kasi na-radicalized ang mga tao na to kasi they are intelligent enough to see how corrupt the system is, 'di ba? And unfortunately, yung propaganda dito sa internet, ah, na nai-infect yung mga utak ng mga tao to the point na yung kanilang pinaglalaban ay natitrivialized. Naiintindihan ko kasi yung pinaglalaban nila in an intellectual manner. Meaning to say, kapag tinignan ko talaga yung sistema and how corrupt it is, you will be radicalized talaga. At talagang pipiliin mo na isuka yung sistema nitong bansa na to. Pero real talk, duwag ako eh. Duwag talaga ako men eh. Yeah, naiintindihan ko siya intellectually pero wala akong magagawa. In my lifetime, hindi ako para para isakripisyo yung comfort ko for what? For because maraming nagpapakasasa sa current system natin of corrupt politics. Our system is very corrupt. And unfortunately, itong mga bata na to na kung totoo man yung report ng AFP, again, this is allegations pa ng AFP sa kanila yan, ina-acknowledge ko yan dito sa pyesa na to, naiintindihan ko sila kasi they are very idealistic doon sa kanilang mundo na gusto. Unfortunately for us, nasa Pilipinas tayo na mas lamang ang tarantado rito tsaka mapera. Okay? That's really how the cookie crumbles dito sa Pilipinas, 'di ba? Siguro I will just round this up with a joke, 'di ba? Siguro kasi alam niyo naman ako, mahilig ako magpatawa. 'Di ba? Hindi ka lang makakatikim ng corned beef dito kung wala kang pera eh. So, unfortunately po sa kanila, kahit anong pakikibaka nila, wala. Hindi sila makakatikim nun. Kasi nga, sa kanila, ang makukuha lang nila hirap at pasakit. Yun lang naman, parang hindi nga joke yun, napaka-dark eh. No? Anyway, yun lang naman po. Sana maintindihan niyo yung buong issue. Gaya mga lods.